Hello guys! Welcome back to the Swanborg channel. In this video, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Singapore Tourist Guide. Ito ay mga step-by-step na ginawa namin sa papuntang Singapore. Tara, panoorin mo ang video nito para magkaroon ka ng idea kung ikaw ay magta-travel o magtutour sa Singapore. Bago po simula ng video natin, gusto ko pong magpasalamat sa mga na-subscribe sa aking channel at sa mga hindi pa po na-subscribe na mag-subscribe mo po kayo. Ang aming nakaraang tour sa Singapore ay sponsored ng aking kaibigan. Sila po yung bumili ng ticket namin at sa kanila din po kami nag-stay. Ang aking i-share sa inyo ay mga step-by-step guide ano mga ginawa namin papunta ng Singapore. Step number 1. Planning and preparing. Dapat planuhin ang trip or tour 3 months bago ang petsa ng pag-alis. Ang pangalawa ay check kung anong airlines ang sasakyan at para makakuha ng medyo murang ticket pero depende sa budget nyo. Planuhin kung saang hotel o sa mga friends o relative kayo mag-stay habang kayo ay nagbabakasyon sa Singapore. At kung ilang days o weeks ang tour nyo, planuhin nyo rin. Planuhin nyo rin kung magkano ang budget nyo para sa tour na ito. I-prepare o ihanda ang mga requirements o mga documents na kakailanganin. At dahil ang tour namin sa Singapore ay sponsored ng aking kaibigan, may mga documents kami na inihanda para ipakikita namin sa immigration at para maiwas offload na rin. Step number 2, buy the tickets. Bumili kami ng round trip ticket. Ang pre-booking ng iyong flight ay isang mahusay na paraan upang maiwasan ang stress ng mga huling minutong pag-abala sa paglalakbay. Gamitin ang mga online sites sa pagbubook ng ticket para madali ka makahanap ng flight at makapag-reserva ka ng mga upuan ng maaga. Nagbibigay din ng daan na planuhin ng maaga ang iyong pabiyahe at makatipid kayo sa inyong pamasahe. Step number 3 ay prepare the documents. Ang aming tour ay sponsor ng aming kaibigan sa Singapore. Ito ang mga documents na inihanda niya: invitation letter, affidavit of support, itinerary, passport copy ng sponsor o IC card, round trip ticket copy, proof of pictures with friends na nag-sponsored. Magbubook ka ng appointment sa Singapore Philippine Embassy at ipapanotary ang lahat ng documents na ito. At pagkatapos ng ipanotary ay ipinadala sa akin sa Pilipinas dahil ito ang ipapakita ko sa immigration sa araw ng aming pag-alis. At ang binayaran ng kaibigan ko sa Philippine Embassy ng Singapore sa pagpapanotaryo ay nasa $57. Step number 4, SG Arrival Card. 2 days bago ang flight sa Singapore ay mag-submit ng SG Arrival Card. Lahat ito ay sa online gagawin. Ito ay mandatory entry ng requirement ng Singapore para sa lahat ng foreigner visitor. Ang mga ilalagay mo sa SG Arrival form ay passport date, contact details, personal information such as full name and date of birth at travel plans. Step number 5. Sa araw ng pag-alis ay dapat nakahanda lahat ng luggage, ticket, mga documents na nakakailanganin sa iyong pagtutur at huwag nyo rin kakalimutan dalhin ang iyong passport. 3 to 4 hours dapat nasa airport na kayo para kung may mga di inaasahang pangyayari ay hindi kayo mahuli sa flight nyo. Mahaba ang pila sa check-in ng luggage, dapat maaga kayo. Pag nakarating na kayo ng airport at nakapag-check-in na kayo ng luggage ay huwag nyo rin kalimutan magbayad ng travel tax kasi hindi kayo makakapasok sa immigration counter pag hindi kayo nagbayad ng travel tax. Step number 6, immigration booth. Pagdating sa immigration booth ay tatanungin ka ng mga question ng saan ka mag-stay sa abroad, anong gagawin mo doon, ano ba yung trabaho mo at kailan ka mag-i-stay at kailan ang balik mo dito sa Pilipinas. Pag okay ang lahat, nasagot mo ng maayos at tapat ay bibigyan ka ng stamp sa passport mo at ready to go ka na. Iba't ibang klase ang mga tanong ng immigration officer. May mga immigration officer na mabusisi talaga.
Pero dapat maging honest ka sa lahat ng question na sasagutin mo sa kanila at maging handa ka rin sa mga supporting documents para maipakita ka sa kanila pag in-interview ka na nila. At dapat ipaintindi mo sa kanila na ikaw ay magtutor at ikaw ay babalik sa Pilipinas. Step number 7, final security check. Dito na yung aalisin mo lahat ng gadget at metal kasama na yung kung meron kang barya at sinturon sa inyong katawan. At tatanggalin mo rin yung sapatos mo. Dito na yung sa final checking. Pagkatapos nito ay pwede na kayong pumunta sa boarding area, antayin ng inyong flight. Meron lang ako idadagdag na paalala. Maging aware o makinig sa mga announcement dahil minsan ang flight ay delayed at lumilipat ito ng boarding gate. Dapat makinig kayo kahit sa anumang anunsyo kasi katulad sa amin, naging delay yung flight namin. Matagal kami nagantay at nagpalipat-lipat ng boarding gate. Dapat makinig kayo sa mga announcements. Step number 8, Singapore Immigration. Pagdating sa Singapore ay ipapakita nyo na yung Singapore Arrival Card. Ang gagawin nyo lang doon, ipipicturean lang kayo at ipapakita nyo lang yung passport mo. Pagkatapos nun ay okay na. Pwede na kayo pumunta sa conveyor area para kuhanin ng iyong mga luggage. Yun po yung 8 step-by-step guide na ginawa namin sa aming pagtutour sa Singapore. Marami pong salamat sa panonood. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa The Swanbergs channel. Kita-kita pa tayo sa susunod ko pong upload na video. Thank you!